Alam mo ba ang totoo? Sa bawat pisong binabayad natin sa buwis, malaking bahagi nito ang napupunta sa mga bulsa ng mga kurakot na politiko. Nakakalungkot isipin na habang ang karaniwang Pilipino ay nagtitiis sa mahirap na buhay, may mga opisyal na namumuhay sa karangyaan gamit ang pera ng bayan. Tingnan mo lang sa ating paligid, may mga pamilyang hindi makakain ng 3 beses sa isang araw, mga batang hindi makapag-aral dahil walang pambili ng gamit, at mga may sakit na hindi magamot dahil kulang sa pera. Pero sa kabilang dako, may mga politiko na may mansion, luxury cars at mga anak na nag-aaral sa ibang bansa. Alam mo ba na ayon sa mga pag-aaral, bilyon-bilyong piso ang nawawala sa kaban ng bayan taon-taon dahil sa korupsyon? Pera yan na dapat sana ay napupunta sa mga hospital, eskwelahan at infrastruktura para sa ating mga kababayan. Hindi lang yan, pati ang mga proyekto ng gobyerno ay apektado. Yung dapat na matibay na kalsada, nagiging substandard dahil kinakain ng korupsyon ang budget. Yung dapat na dekalidad na mga gamit sa paaralan, nagiging pangit ang kalidad dahil may kumikita sa kickback. Pero may pag-asa pa rin. Kailangan lang nating magkaisa bilang mamamayan. Dapat tayong maging mapagmatyag, mag-report ng mga katiwalian at higit sa lahat, piliin ng tama ang ating mga leader. Hindi pwedeng magpatuloy ang ganitong sistema kung gusto nating umunlad ang ating bansa. Kaya sa susunod na makita mo ang isang politiko na nagmamayabang ng kanyang kayamanan, tanungin mo ang iyong sarili, saan kaya nanggaling ang perang yan? Baka naman galing yan sa dugot pawis ng mga ordinaryong Pilipino na tulad natin. Panahon na para ipaglaban natin ang ating karapatan. Hindi tayo dapat matakot na magsalita laban sa korupsyon. Dahil kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan pa? Kung hindi tayo ang lalaban para sa ating kinabukasan, sino pa?